balikan ko lang po yung nag-iiba na kaninyo, no? Ang takbo sa Kamara sa announcement nito ni VP Sara. Ma'am, nung una kaninyo, meron bang inialok? Kaya ang bilis din po ng pangangalan po ng Lagda noon. At noon, kung may informasyon ba kayo, kasi noon, partido din yung desisyon na kaya volume yung dami ng pumirma. In this case ngayon, ma'am, ano talagang pagkakaiba? Pakiliwanag po, Ma'am Malu. Siguro, Ted, ang noona, merong pondo na galing sa administrasyon. Yan naman ay hindi dininay ni Congressman Toby Chanco, no? Kaya sinabi niya, bakit nyo ginanon? Hindi naman kailangan ganunin, no? Meaning maglabas ng pondo, bilhin ang bawat boto ng kongresista. Yung sinabi mong sa partido, doon lumalaro yung oligarch-backed political parties. Kaya napakadali na ang buong partido ng isang, ang buong political party ay sumanib sa impeachment dahil talagang kinumander ng oligarch na dito tayo. So dito sa desisyon na ihayag ang intensyon niya, medyo yung mga oligarch, sandali lang, iba na ito, iba ang galawang ito. Yung administrasyon, dahil nga nabuking sila na bumukol ang mga allocation, no, yung allocables, nakita naman natin yan, medyo hindi nila siguro ganun kagarapal gagawin. At iba ang Speaker Martin Romualdez sa Speaker Boyet D. Iba in the sense na sa tingin ko, mas laro pa ni Majority Leader Sandro Marcos yung mangyayari dyan sa impeachment kay VP Sara. Okay, para sinasabi ni Ma'am Malu doon sa mga negosyante na may control sa mga politiko, hello, baka manalo yan ang negosyo natin, di ba? Yan po yun. Tama yun, tama. Okay. Ma'am Malu, so to be straightforward, walang panuhol ngayon. Ay, napakahirap, Ted, na manuhol. Okay. Kung may manunuhol, siguro yung tawag na, sige, gagawin namin bailable ang kaso mo. Di ba? From non-bailable, gagawin, yung mga ganon. Or lahat naman ng mga politiko, hindi ko naman linalahat, pero karamihan ay may skeletons. Okay, So, pero, opo. alam yan ng mga lumalaro kung paano gagamitin. Pero yung pondo itself, for this impeachment, mahirap na merong nakalaan, pero mahirap i-execute. Okay. Ma'am, meron ba kayong nauulinigan o kahit na po analysis sa posibleng mga, alam niyo ho yun, yung pong realignment yan ng loyalty and allegiance diyan sa Kamara, considering na, di ba, nagsabi na si VP Sara, tatakbo ako ha? Para bagang sa akin lang, sino ang sa akin? Magsabi na kayo. Yung hindi sa akin, Tanong mo. di ba, ay kalaban, parang ganon. Oo, tama yung tanong mo, no, Ted. Isa sa mga rason kung bakit naghayag siya ng intention niya ay para talaga i-drawing yung linya sa lupa. Ang problema mo kay BP Sara, hindi ito katulad ng tatay niya na ang politika sa kanya shades of gray. Yan ang problema kay BP Sara. Kaya maraming natatakot Marami simula Pasko, yung nakaraang Pasko, at nung nagdeklara siya na nagpapating nag-explain, pasensya ka na, pumirma ako, hindi ko naman gusto yan, napilitan lang ako. Ngayon, paano ba ako makakatulong? Yung paano ako makakatulong, syempre tatawid yun doon sa linya. Ang problema mo kay Vice Presidente ay tinitingnan ka ba, kasama ka ba doon sa allocables? May mga ganun siya na ako mismo na naghandle ng mga politiko sa kampanya, siguro nasa shades of gray ako. Sa kanya black and white, black or white, na mahirap dahil kailangan mo ang tulong sa baba. Ang kagandahan, yung mga local government officials na hindi nasabit dito sa flood control projects, yun sila talagang tumataya. In fact, may isa nagsabi na
pwedeng maging safe zone yung syudad ko, tayo naman ay sister city, ano ang maitutulong ko? May mga ganun ang naghayag. Okay. Kaya Okay. Sige. yung expected mong pagtawid na andon. Ma'am, maganda po't nabanggit nyo yan, ano po, na usapin po ng mga politiko na sabit dito. Meron din po kasing mga pro-Sara na may katanungan. Sana nga po makapanayan namin siya o ang kanyang spokesperson po tungkol sa politika, no, sa isyong ito. Sabi nila, pro-Sara ako pero admittedly, may mga senador na pro-Sara nasabit dito. At hindi lang po pangkaraniwan nasabit kasi may mga testimonya, personal knowledge ng mga testigo ngayon sa flood control scandal. Opo, paano yan? Kapag nanalo ba yan, meron na silang kanlungan? Kasi ang sinasabi ng iba, masaya itong mga nasasangkot dito kasi kapag nanalo ito, malamang maabsuelto sila, mamalo. Ay, alam mo, Ted, sa pagkakilala ko sa Vice Presidente, hindi niya yan gagawin. Babagdaan niya magkaroon ng kaso, kasama man o hindi. Marami siyang kasama na bumalik sa kanya. At yun masakit para sa kanya, pero realidad ng politika. So kung ikaw yung nasangkot, at merong proof na ikaw ay kasangkot, at ikaw ay kumamal ng pondo, tatayuan niya ang isyung yan. Opo, kasi nga, di ba meron sa statement, ayoko na makipagpulong sa mga senador kasi pag naka-meeting ko, sinasabit sa skandal, para bagang ang datingan is that yung mga senador na identified sa kanya, ang presumption niya talagang mga inosente ito at walang kinalaman sa skandal. Sa tingin ko, yung bagay na yan, kailangan tumindig yung senador na yung mga yon on their own. Hindi pupunta kanya-kanya tayong laban nung naman nakikipaglaban si Vice Presidente. Wala naman halos nagsalita para sa kanya. Lately na lang. So, yun ang pagkakaiba niya as politician eh. Iba yung mold niya, Ted. Kaya napakahirap mong sabihin o makiusap. Kasi titong ka, pakikinggang ka, tapos sasabihin, nasangkot ka dyan eh, anong magagawa ko? Diba? So, hindi katulad ng tatay na hindi ko masasabing mahusay sa politika. Pero si BP kasi, black or white siya eh. Okay. Ma'am Malu, China factor. May mga kaisipan din na ngayon kasi, hindi ho ba nagtatalo ho tayo dito. Malaking issue itong China intrusion at itong bangayan po, maging ng embassy ng China at ng ating mga opisyal. Ang haba ho ng kwentong ito. But bottom line, sinasabi nila na kapag nanalo ang isang Sara Duterte, babalik tayo doon sa regime na pro-China. Opo, at baka lalong maging agresibo ang China sa ginagawa nila sa ating pong exclusive economic zone, etc. Anong take niyo po doon? Yung sa kanyang pahayag, sinabi rin niya yan, yung tungkol sa independent foreign policy. Klarado sa kanya, isa yan sa mga binabato sa kanya. Bakit mahalaga ang China? Kasi siya ang biggest trading partner natin. Nakita naman natin na lumuhod tayo sa turismo, lumuhod tayo sa trade, nung dinicide na nitong administrasyon na ito na ayaw natin sa China at tayo sa puti. Siya ay babalansehin niya. Naandun yun sa statement niya at internally sa grupo niya, malaking diin yung balancing and looking for that which benefits the Philippines, which is trade. Kung ikaw ay magbibigay ng trade at kikita ang produkto namin, hindi mo kami lalagyan ng tariff, welcome kayo dito. Pero kung ang katayuan ay bigyan mo ako ng base militar, walang upa, gagawin ko kung ano ang dapat, ang kailangan ko yan sa aking front defense, may kailangan baguhin at kailangan pag-usapan yon. So, hindi siya magsaside sa pula, hindi rin siya magsaside sa puti, babalansehin niya yon sa interes ng Pilipinas. Paano kaya tayo makakasiguro doon, Ma'am Malu? Doon sa puntong 'yon, kung sakasakali. Ngayon we have EDCA sites, no, as you know, no? And we have how many thousand US troops, no, na naka-deploy ngayon.
in anticipation of because of this Taiwan and China tension. Yes. So, pag ho naging presidente si Sara Duterte, I mean, ang sinasabi ng iba, automatic out yan kasi malamang ang China hihiling yan, and that will be, alam niyo ho, yan, marami ng ganun po mga sinasabing mga conclusion na pwede mangyari, ma'am. Oo, ako I classify that as a fear campaign. May fear campaign talaga sa China. Pero walang kasiguraduhan hanggat siya ang manalo at makita natin kung paano siya magbabalanse nito. Ang mahalaga sa kanya yung trade kasi Ted, Okay. ang kanyang tatanggapin ay isang ekonomiya na bagsak. So, kailangan mong i-revive ang economy, siguro yung first 90 days to 3 months. Economy talaga ang mahalaga para magkaroon ng gumalaw ang ekonomiya, magkaroon ng employment, mag-expand ang negosyante at pumasok ang foreign interest. Opo. Sige. So, ma'am, dito ho naman sa, balikan ko lang itong issue po ng announcement nga ni VP Sara sa usapin pong politika. Parang ang sabi ho naman ng isang nakausap ko na ang saya ngayon ng mga involved sa flood control scandal, particularly po, sorry po baka itanggi nila ng ilang mga nandiyo sa may Pasig River, kasi ngayon ang narrative, usapin na ang mga headline ngayon, puro na politika, no? Pagbubuo ng ticket ng kabila, si VP Sara, sino bang kanyang VP, alright, yung kanyang magiging lineup, etc. Habang si Saldico nakakaligtaan na sila Maynard Ngo, sila Olayvar, sila Adrian Bersamin. Nalilimutan na sila Cadiz, no? Itong mga starring sa mga binabanggit sa usapin po ng flood control scandal. Kumbaga, napapaganda doon sa mga umiiwas na pag-usapan na itong skandalong ito. Ted, alam mo, siguro sa mga susunod na linggo, maibabalik yan. At talagang didiinan yung issue ng yung mga sinabi mo mga tao, no? Siguro hindi through the formal congressional hearings, pero may mga mangyayari na lalabas, kailangan natin makilala kung sino yung mastermind para yung t-shirt natin, di ba? Medyo gumanda-ganda. So, abangan natin sa mga susunod na linggo maibabalik yan. Yan ba, bolang kristal na pinanggagalingan o meron kayong sources talaga? Paano yan, Ma'am Malu? Meron akong sources. Mahirap naman yung bolang kristal, lalo na sa usaping kulungan, no? Oo. Gusto natin maging may kulay ang kulungan para makita natin talaga kung sino yung mastermind. Oh well, bakit? Uuwi na ba si Saldico at magte-tell all na? Hindi naman. Meron siguro mga ilang taong maglalabasan at tatayo tungkol dyan. Okay, sige po. So, sabi nga, abangan. Sige po. Ma'am, ano po, Yes. ano ang inyo pong balita o maaring sabihin na lang po natin siguro, kalkulasyon, no? Magkakaroon kaya ng leadership change in the House as in Arroyo, Gloria Macapagal Arroyo 2.0 sa House na magiging senyales na ito na, Sara-dominated House na ito. Itong 20th Congress, kahit na si Sandro Marcos nandidiyan as Majority Leader. Alam mo, hindi mo yan masabi eh. Nung ikaw ay nandun, talagang palitan no? Sa tingin ko, titingnan kung paano gagalaw ang majority dito sa usapin ng impeachment. Isa yan kung bakit pinaltan yung arena. Ganun din sa Senado. Yung Senado, clear pa yon na siguro magkakaroon pa yan ng isa o dalawang attempt na mapalitan. Yung sa House, depende sa mangyari sa Justice Committee. Okay. So, abangan pa rin. Alright, Prof. Malu, salamat na marami ikaw nabigyan ng oras sa aming programa. Oo, anytime, Ted. Maraming salamat at maraming salamat, Maricel. Thank you.